So, traditionally, ganito natin dinodrawing yung dahon, di ba? Pero kung gusto natin na maging parang mukhang three-dimensional siya, no? So, pwede natin ipakita na naka-fold din yung dahon, no? So, parang sa pagdodrawing nito, na para tayo gumagamit ng mga letter S, no? Para ipakita yung veins ng dahon, no? So, parang ganyan ng letter S. So, kung mas malaki drawing natin, siguro parang para lang may demo natin, may demonstrate natin, no? Medyo lalakihan ko yung drawing mo. Pero usually yung mga dahon pag drawing natin ay medyo malayo siya or medyo maliit siya sa eksena, no? Pero just to demonstrate, no, medyo lalakihan natin ngayon, no? So, ilalagay natin ngayon yung mga veins ng dahon, no? Ito nga pala yung part na naka-fold, no? So, ganun din siya, no? Magiging mas dark din yung part na naka-fold, no? And then, yung mga veins, pwedeng mga linya lang na parang mga letter S ng ulit. So, actually, yung linya na ganyan, yung letter S na yan, no? Madalas magamit yan sa halos karamihan ng dinodrawing natin sa buhok, no? Sa features ng mukha, no? So, ang dahon, pwede mo siyang tingnan na parang sheet ng yero, ng parang ganyan, no? May part na naka-taas, may part din na naka-baba. So, kapag ganyan yung struktura ng dinodrawing natin, ibig sabihin, yung part na malayo doon sa light source, no? O yung part na nakalubog, yun yung part na mas madilim, o yun yung part na magkakaroon ng shading, no? Kaya doon sa dahon, no, ito yung part na magkakaroon ng darker value, no? So, yung mga parts na yun ang binilugan natin. So, paano natin gagawin yan, no? So, pwede natin gamitan ng hatching, no? Contour hatching, no? So, mga maliliit na linya lang, no? Pero naka-bend siya, no? Para ipakita yung forma ng yun nga, yung parang yero na forma. And then, parang ang gagawin mo dyan, no? Ida-darken mo yung parts na may nakalubog, no? Lahat ng veins, pwede mong gawing mas dark, no? So, kahit yung mga veins na nakalabas mula doon sa primary na vein, primary na ugat ng dahon, no? And then, ang ginagawa ko dito, parang nag-iiwan ako ng mga bilog sa pagitan ng mga veins, no? Yun yung part na walang shade, no? So, parang may bilog, diba? Yung mga bilog o mga oblong sa loob ng na hindi ko nilalagyan ng contour hatching, no? So, ganun din gagawin natin sa kabilang side, no? Kaya natin ginagawa yan kasi gusto rin natin ipakita na medyo fragile ang dahon, diba? Meron siyang kumbaga very intricate siya, no, na may mga parts na madaling mapunit, madaling mapulas, no? So, kasi kung i-shade mo yung buo, kung hindi ka mag-iwan ng part na walang shade, yung part na bilog na walang shade, no? Ang mangyayari doon, parang pinapakita mo na siya, buong surface siya, no? Pero actually, gusto natin ipakita na very fragile yung dahon, madaling mapunit, madaling mapulas. So, putol yung shading natin. Parang ganun yung gusto ko i-imitate natin. So, dito, dino-darken lang ulit natin yung mga veins para ma-distinguish siya from the contour hatching. And then, yung stem, of course, magkakaroon din siya ng hatching doon sa part na hindi na ilaw or malayo sa ilaw. So, kung ang ilaw nga natin ay galing sa upper right, yung sabihin yung left side, wala siyang ilaw or wala siyang kumbaga wala siyang highlight. Nandoon yung shadow. So, dito naman, biliit na natin yung hatching natin para mas magmukha siyang realistic na. Although, pwede mo rin naman hindi i-blend mo. Kasi yung mga technique na pinapakita ko dito, pwede mo siyang gamitin sa pens o pen and ink, no? Or, pwede rin sa lapis, no? So, yung lapis pwede natin i-blend, no?
Doon sa pen and ink, usually ang iniiwan mo lang doon yung mga hatching cross hatching na hindi ka na nagbe-blend doon. So this time blend natin para ipakita na smooth yung transition ng dahon. So very smooth kasi yung may mga dahon kasi na smooth na. So ito yung gusto natin ipakita dito sa surface na to. So actually, kaya nagawa sa digital art to kasi mas madali siyang ma-capture sa video, no? Pero yun nga, pwede mong gawin to sa lapis, pwede mo rin itong gawin sa ball pen or pen and ink na. So, dati nung nagsisimula ako mag-drawing, actually, meron akong kaibigan na nagsabi sa akin na hindi daw niya gusto yung mga drawing ko, hindi daw maganda. Hindi daw ako marunong mag-drawing na. At, ano yun, isa sa mga best friend ko, matalik na kaibigan ko yun, no? Kaya nung sinabi niya yun, medyo nasaktan ako, no? So kaya nung time na yun, tumigil ako sa pagdodrawing, no? Pero ngayon, hindi ako sumusubok ulit, no, sa pagdodrawing kasi wala naman akong mapapala kung mapapa-apekto sa sinasabi ng iba. Kaya tuloy-tuloy lang tayo, no? Gusto naman natin yung ginagawa natin, nag-enjoy na tayo sa ginagawa natin. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagdodrawing. Tuloy-tuloy tayo sa pagpa-practice, hindi tayo mapapa-apekto sa sinasabi ng iba. So, kung nangyari ngayon dahil nag-blending tayo or nag-blend tayo, medyo lumabo yung mga linya, no? So pwede natin ngayon na ulitin or i-trace ulit yung mga linya, no? So para mas mag-distinguish siya or mas makikita siya sa final output natin, no? So para magawa yun, pwede natin i-rotate yung ating papel, no? Kasi yun nga, mayroong mga strokes na mas komportable tayo, no? So halimbawa ako, mas komportable ako sa mga stroke na pababa, no? So mula sa kanan papunta sa babang kaliwa, no? Pero yung ibang tao mas gusto nila na mula naman sa lower left papuntang upper right, no? So parang nag-check, no? So dito binubura ko lang yung mga lumagpas, no? And then eventually, ayan, i-darken ko ulit yung mga veins para maipakita ulit natin na meron mga veins doon sa part na yan, no? And then iti-trace ko lang ulit yung outline ng ating drawing, no? So ito yung labas na bahagi ng drawing or yung edge ng drawing. So ito yung line art natin, dina-darken ko lang para makita natin yung overall shape ng dahon na drawing. So ayan, so kung titingnan natin sa malayo, no, ano na siya, no, pwede mo nang makita yung form niya na siya ay isang dahon na nakatupi, no, ano. So, ano naman yung pwedeng maging application nito, no? So, halimbawa, so focus lang muna tayo sa dahon, no? So, halimbawa, mag-drawing tayo ng prutas, no? So, hindi ko nagagandahan yung drawing ng prutas, no? Ipapakita ko lang dito yung dahon na naka-attach doon sa prutas. So, halimbawa, apple, no? Usually, nag-drawing tayo ng apple, meron siyang tangkay, tapos sa tangkay na yun, may isang dahon na nakakapit, no? So, imbis na traditional dahon yung drawing natin, pwede natin gawin yung 3-dimensional na drawing ng dahon, no? Na naka-fold yung dahon, no? So, same principle lang yung gagamitin natin. So, ganun ulit, mga letter S, no? And then, pakita yung fold sa gilid. Tapos, i-darken yung part na naka-fold na nasa ilalim ng dahon. And then, lagyan natin ng hatching doon sa mga parts na nakalubog. So, yung principle lang yan, no? Ito, this time, mas maliit yung drawing. So, from afar, parang realistic na yung drawing. Kumpara dun sa apple, realistic na yung dahon. No? So, syempre, pag sinid natin yung apple, ito yung mga parts na yung dark, no? At nagkakaroon siya ng cast shadow. So, applicable to sa mga still life, no? Drawing natin. Of course, ayun yung dahon. No? So, pwede rin siyang applicable sa mga landscape, no? So, halimbawa, drawing tayo ng landscape. At again, hindi ko na ito masyado lang dahan. So, may bundok, for example, mayroong bundok, yeah. At saka meron din, let's say, bahay, tsaka ulat.
So, this time, no, yung mga bagay na yan, yung bundok, yung bahay, yung ulap, no, sila yung mga bagay na malayo sa camera, diba? So, malayo sila, ah, kumbaga pwede mong sabihin na sila yung background, parang ganun, no? Pero, sa isang landscape, gusto rin natin mag-drawing ng mga bagay na malapit sa camera, no? Or tinatawag nila na foreground, no? Para mas magmukhang pwede kang tumira sa lugar na yun, diba? So, parang mas tawag dito, three-dimensional yung lugar, no? So, halimbawa, may bato na sobrang lapit, no? And then, sa kabila ng bato na yun, pwede tayo maglagay ng mga dahon ulit, no? Dahon, damo, nyo. So, ganun ulit. Letter S, yung mga letter S na gawin natin. Very useful na stroke na yung letter S. And then, lagyan natin yung rings, and then, darken yung part na nasa ilalim. And then, lagyan ng hatching yung mga parts na nakalubog. No? And then, pwede tayo maglagay ng tangkay sa ilalim ng dahon. No? So, parang magmumukha siyang siguro, parang dahon ng gabi, parang ganun, no? Yung tangkay, no? So, malalaking dahon siya sa isang forest, parang ganun. Pero kahit na, let's say, ibang dahon na ito, hindi siya dahon ng apple, no? Pero same principle pa rin yung sinusunod natin. So, halimbawa, ito, pwede tayo mag-drawing ng maraming dahon na katabi niya, no? So, pwedeng itong dahon naman na ito ay nakaharap sa kanan. At dahil mas malayo yung isang part, mas maliit siya kumpara dun sa kabilang part ng dahon. Pero, principle pa rin yung gagawin. So, mga hatching sa mga malalalim na parts. And then, itatarken yung part na naka-fold. Pwede rin tayo maglagay ng isa pang dahon sa kabilang side. So, yung usually pag tatlong magkakasama, diba parang maganda tingnan sa mata pag tatlo. So, lalo na ito, ang ginawa natin, meron pa siyang levels, no? Merong isang mas mataas, tapos may dalawa na mas mababa. So, parang isa sa mga principle of aesthetics, no? Na merong levels, hindi lahat nasa isang level lang. So, pagka ganito, pwede rin natin lagyan ng shading yung tangkal, no? So, yung part na mas malayo sa ilaw, so kung ang ilaw ay galing sa upper right, yung part na nasa left ay ng shading, no? So, pwede lagyan ng damo, and then yung isang damo, pwede natin i-fold dun, no? Ayan. No? And another application, siguro sa bulaklak, no? So again, doon lang tayo mag-focus sa dahon, no? So hindi mo natin gagandahan yung bulaklak, pero let's say sa tangkay ng bulaklak ay mayroong isang dahon na naka-attach, no? So kunyari rose, no? So may mga tinik yung tangkay ng rose, and then imbis na traditional na dahon ulit na one-dimensional, pwede natin gawin na three-dimensional na leaf, no? So, naka-fold ulit siya. Again, mga letter S, no? So, close mo yung letter S, and then lagyan na fold, and then darken yung part na naka-fold, lagyan ng wings. And then, ang dahon pala ng rose ay meron siya mga pinot. So, lagyan natin ng pinot, yung mga edge, yung outline. And then, ayun ulit, hatching sa mga parts na nakalubog. So, same principle, kahit iba-ibang uri ng dahon siya, dinrawing natin. Pare-parehong style ng saan lalagyan ng hatching, saan lalagyan ng fold.
Alright, so hanggang dito na lang muna tayo. Kita-kita tayo sa susunod ng Cobra. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat.